ay papurihan at higit po sa lahat tayo po ay mag-aaral ng kanya pong mga salita. Kaya kausapin mo ng iyong katabi, sabihin mo, kapatid, huwag mo akong kukwentuhan. Makikinig ako. Ayan, huwag po kayong magkukwentuhan. Ano po? Kasama po natin ang mga kabataan sa ating pong pagsamba ngayon. Lahat po ng kabataan, mag-ingay. Ayan, okay. Yan lang naman po kaya nila, mag-ingay lang. Ano po? Joke lang po. Tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya po, lahat po ng mga nandito, ng mga gumanap, at lahat po ng mga nandito ay please settle down. Mag-settle down na po tayo. Kung may mga bata pa po, no, I suppose, Jack, na kailangan pa pong pumunta po doon sa kanilang junior worship, ay tahimik lamang po na pumunta doon po sa kanila pong worship hall. Nandito pa rin po tayo sa atin pong pag-aaral tungkol sa stewardship o sa pagiging mabuting katiwala ng Panginoon. Ang sinasabi po natin sa mga unang 2 linggo ay tayo ay binigyan at pinagtiwalaan ng Diyos ng mga bagay sa ating buhay. Maaaring ito ay kayamanan, maaaring ito ay pamilya, maaaring ito ay mga tao at mga responsibilidad. At tayo'y pinagpala at ang kalooban niya sa lahat sa atin bilang kanyang mga nilikha ay pamahalaan ng mabuti ang lahat ng ibinigay at pinahiram sa inyo ng Diyos. Ang ating pong diakonesa ay una pong nagmensahe at ang mensahe po ng Diyos ay ang mga prinsipyo na kung saan ang mabuting katiwala ay dapat po na ginagawa ang kanyang tungkulin. Nandun na po ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos, na tayo po ay dapat na maging mabuting katiwala at hindi po natin sinasayang ang mga bagay na iyon at ang lahat po ng bagay ay pahiram lang sa atin ng Panginoon. At tayo po ay magsusulit. Amen ba, Matmat? Amen. Po, wag nyo na lang kung pansinin si Matmat dito. Okay lang po yan. Okay lang, nak. Okay lang, nak. Opo. Pagka po si Bujoy ang nandito, suwayin nyo. Paluin nyo kung kinakailangan. Pagka ho ganyang edad, ayahan nyo lang, huwag nyo lang akong pansinin. Nung nakaraang linggo po, ang ating pong pastor ay nagturo tungkol sa pagbibigay ng atin pong mga tinatangkilik ng mayroong pusong masaya. Na kapag ikaw ay nagbibigay sa kapwa, kapag ikaw ay nagbibigay sa Panginoon, kapag ang mga bagay sa iyong buhay ay iyong isineshare sa ibang tao, kinakailangan nakangiti ka. Amen po ba? Nakangiti po ba kayo nung binigyan niyo ng baon ng inyong mga anak? Parang yung anak niyo lang ang nakangiti. Ano po? At ngayon pong araw na ito, tayo po ay mag-uusap tungkol po sa paksa na ito. Stewardship, treasures, finances. O ang pagiging mabuting katiwala ng ating pong mga kayamanan at ng ating pong mga pinansyal. At ito na po ang huling sermon ko sa church na ito. Sapagkat pagkatapos po nito, ako po aalis na, sapagkat marami pong magagalit sa akin. Amen po ba? Maninipis po ba kayo? Hindi po. Amen. Kayo po ba ay madaling ma-offend? Hindi po. Kayo po ba yung mga balat sibuyas? Hindi po. Ito po. Kaya po inaasahan ko po na ang lahat po ng mensahe ng Diyos ngayon pong araw na ito ay hindi nyo po pe-personalin. Ito po ay trabaho lamang. Ako po ay mensahero ng Diyos. Ako po ay waiter lamang. Sisihin nyo po yung nagluto. Okay po ba yan? In other words, gusto ko po na ang atin pong pag-uusap ngayon pong umaga ay hindi po masyadong maging technical. Hindi po masyadong kanga nila ay masyadong mahirap intindihin. Stewardship, treasures and finances. Diretsahin na po natin. Ito po ay usapang, lakas nyo po, usapang pera. Ang tanong, may pera ka ba? Pastor, wala akong magiging problema. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin, hindi ako masasaktan. Wala naman ako niyan eh. Sa lahat po na nagsasabi na wala siyang pera, isa lang po masasabi ko sa inyo. Hindi ako naniniwala. Lahat po tayo ay pinagkatiwalaan ng pera.
Yun nga lang po, may iba sa atin na pinagkatiwalaan ng maliit, may pinagkatiwalaan ng sakto lang, may pinagkatiwalaan naman ng bilyon-bilyon. Yan, nagagalit na naman ako eh. Nanggigigil ako eh. Mga kapatid, ngayon pong umaga, ay tuturuan po tayo ng Diyos, paano ba natin dapat itrato ang kayamanan sa lapi, kwarta, datong. Ano po bang tawag nyo dyan? Pera, money, kung ano pa, ewan ko yung mga Gen Z ngayon kung ano po tawag nila dyan. Whatever you want to call it, lahat po yan ay kayamanan ninyo. At dapat po na tayo ay maging mabuting katiwala ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng kanya pong mga salita. Mateo 6, chapter 24. Walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kapag inibig niya ang isa, kapopotan naman ng isa, paglilingkuran niya ang isa, at hahamakin ang isa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa salapi. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, kami po ay mag-aaral ng isang bagay, Panginoon, na lahat po kami, Panginoon, ay mayroong kahirapan sa pagsunod. Aming Diyos, mangusap ka po sa amin. Ituwid niyo po kami, Panginoon. Huwag po sana, Panginoong, maging manipis ang aming pong mga puso. At tingnan ho namin ito bilang iyong mensahe sa amin, bilang isang pagtutuwid sa amin, at bilang isang paraan, Panginoon, ng iyo pong pagpapala sa amin at sa aming pamilya. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Meron na tayong ipapalabas dito na statistics. Sabi ho doon, ayon daw ho sa Philippine Statistics Office, o PSA, 2024. Latest lang ho ito. Ang sabi ho doon that 18.1% ng mga Pilipino ang nabubuhay pa rin sa ilalim ng poverty line. 18.1%. So we have 120 million Filipinos. Hindi ko po alam kung yung iba sa inyo nabuntis, kung dadagdag na natin yon. Ano ho? So 18.1. So that is more approximately like 25 million. Sa lahat po ng mga magaling sa math dyan, please correct me anytime. So 18.1 sa 120, around 20 million. So 20 million Filipinos, or 15 to 20 million Filipinos ay nandun pa po sa kahirapan. Isa pa pong statistics, mga kapatid, ang sabi ko sa Bangko Sentral ng Pilipinas nung nakaraang 2 years ago, that 25% lamang ng mga adult Filipinos ang may savings. Check naman kasama kayo doon, amen ba? Lahat po ng mga nagtatrabaho dito, ng mga adult, kasama po kayo dyan sa may savings sa 25%, amen po ba? Pastor, wag muna nating pag-usapan, Pastor. Ibig sabihin, sa mga nagtatrabaho po natin ng mga kababayan, kasama rin tayo doon. 25% lamang po yung talagang nakapag-iipon. Ngayon, hindi pa rin natin alam kung gaano ba karami yung ipon. Baka may ipon, 1,000 lang. 10 taon na nagtatrabaho, 1,000 lang ang ipon. Or anyways, may ipon siya. Ano bang ibig natin pong sabihin? Ipinapakita lamang po nito na ang pera ay hindi lamang tungkol sa pangkabuhayan. Madalas po, ang pera ang nagdidikta sa ating mga desisyon. Pera ang nagdidikta sa ating prioridad. Pera ang nagdidikta sa ating mga relasyon. Kung sino yung pinakamayaman, doon ako didikit. Kung saan ako mas laging nalilibre, doon ako. Ngunit paalala po ng ating Panginoon, ang pera ay hindi po neutral. Alam niyo po yung neutral, yung nakaupo sa bakod. Ikaw, lagi nakaupo sa bakod eh. Ano po ibig sabihin nun? Ayaw mong mag-take sides. Hindi ko alam kung ikaw ay pula o puti. Hindi ko alam kung itim o ano. Ikaw ay kulay gray. Yung po sinasabi nating gray area. Ang pera po ay hindi po neutral. Ang sabi ho ng binasa natin, it's either siya ay gawin mong Panginoon or the other way around. Paglilingkuran ka ng pera o paglilingkuran mo ang
Pera. Yun lang po yun. Maaari itong maging tagapaglingkod para sa layunin ng Diyos o maging Panginoon na magpapalayo sa atin sa Kanya. Kaya po ngayong araw na ito, ang isang tanong po na gusto na po nating tanungin ay ito: sino ang iyong Panginoon? Now, this is a serious question. Seryoso pong tanong ito. Sa lahat po ng nandito, kasama na po kami na inyong mga manggagawa, especially myself. Gusto po nating sagutin, honestly, yung sa totoo lang. Sino ang nagdidikta ng iyong mga desisyon? Ano ang nagdidikta ng iyong relasyon? Ano ang nagdidikta ng iyong mga prioridad? Dahil kung yon ang nagdidikta ng iyong mga prioridad, desisyon, at relasyon, yon ang iyong Panginoon. Ayaw na po natin itong bagyan ng palampalabok. Ayaw na natin itong kulayan. Kapag pera ang nasusunod sa iyong buhay, kapag pera ang lagi mong kinoconsider sa iyong mga desisyon, relasyon at prioridad, ang pera ang iyong Panginoon. Ako po ay nagpasintabi na kanina, wag po kayong masyadong ma-offend. At kung pera ay hindi ang pangunahing nasusunod sa iyong mga prioridad, sa iyong mga desisyon at sa iyong relasyon, ang Panginoon ba? O may iba pang bagay? Ang kalooban po ng Diyos sa atin ngayong pong umaga, dapat ang Panginoon ang nagdidikta sa ganong mga bagay. Kaya nga po ang usaping pera, hanggat maaari, ay iniiwasan ng mga manggagawa. Kung maiiwasan ko lamang ho ang mensaheng ito, halatang halata ko naman po nag-usap na po si Pastor Ernest at si Jack Adet. Nagkudita po sila laban sa akin. Ang sabi ho nila, ito tungkol sa pera na to, ito para kay Pastor Peter ito. Hanggat maaari po mga kapatid, mahirap po sa mga manggagawa ang magmensahe tungkol sa salapi. Sapagkat una, nabibigyan po ito ng kulay. Kaya naman si pastor. Tukol na naman sa pagbibigay. Kaya nga po yung chairman po natin, tatayo dito, ibang special number na lang Di ba? Ayan na naman. Magtuturo naman sa pera. At marami ho kayong nakikita sa telebisyon, sa social media. At hindi ko po tinotolerate ang mga bagay na yun. Dapat ho silang ituwid. Aamin ho kami. Sa mga pastor po, ay may pong nahuhulog sa pera. Meron pong nagsasamantala sa mga miyembro tungkol sa pera. Meron pong ginagamit ang pera para sa kanilang sariling interes. Mga pastor. At mahirap po ang bagay na ito sapagkat ang tingin nyo sa amin, hindi ko po sinasabing kayo yon, na kapag kami ay nagmensahe ng tungkol sa bagay na salapi, ay nabibigyan nyo ng ibang kapahulugan at sasabihin ng iba, nako, si pastor lang ang nakikinabang dyan Nako, bigay ako ng bigay wala namang napupuntahan. Nako, nung nakaraan linggo, may bigayan na naman ngayon. Marami ho mga kapatid, ang tinatawag nating mga prejudice, tinatawag nating mga stereotypes, pagdating sa pera. Ngunit, ang pakiusap ko po ngayon pong umaga na ito, tingnan po natin ang bagay na ito ayon sa liwanag ng Biblia at sa liwanag na sinasabi ng Diyos sa ating lahat. Again, hindi na po namin ine-exempt ang aming pong mga sarili dito. Kami po ay tinuturuan din ng Diyos na ang pera, ang pinansyal, ang kayamanan, ari-arian na pinagkakatiwala sa amin ng Panginoon, sa inyo ng Diyos, ay meron siyang bagay na gusto niyang ipagawa sa inyo. Sino ang iyong Panginoon? Ang unang punto po, 3 lang po ito. Money is a good friend, but a terrible Lord.
Sabi ho doon, sa binasa natin kanina, ay paglilingkuran mo ang isa at itatakwil mo ang isa. Itatakwil mo ang isa at paglilingkuran mo ang isa. Ang unang punto po mga kapatid ay napakasimple lamang. Napakarami na po na mensahe ng Diyos, na mensahe na inyong narinig tungkol sa bagay na ito. Ang sabi ho doon sa 1 Timothy 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Amen. Amen po ba? Ang pag-ibig sa salapi, hindi po ang paggamit sa salapi, hindi ang pagkakaroon ng salapi, hindi ang pagbibigay ng salapi, hindi ang paghawak ng salapi. Ang sabi ho ng banal na kasulatan, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang pera mismo ay hindi masama. Hindi po yan masama. Ngunit kapag hinayaan natin ito ang maghari sa atin, nagiging Panginoon itong umaagaw sa ating puso mula sa Diyos. Gusto ko po kayong ipakilala sa pinakasikat na apostol, alagad ng Panginoon. Sino po yan? Pastor, yung katabi ko. Joke lang po. Si Judas. Alam na po natin ang istorya ni Judas. Amen po ba? Tuwing mahal na araw, alam natin. Sa mga jeepney ay nandyan pa yan. Ginawa na po yung colloquial word, colloquial term ng mga jeepney driver sa mga nagawa 1, 2, 3, katulad ko nung college. Hindi ko po ng tawad sa Panginoon yun. Nauubos so minsan kasi yung aking pera. Nauubos ko kasi yung pera ko nung college. Kasi konti lang naman, pinagkakasya. Mauubos sa mga handouts, mauubos sa mga libro, mauubos sa ganyan-ganyan. Pag uwi ko po, wala na po ako masyadong pera. 3 sakay. Kawawa po yung driver sa pangalawang sakay. Apo. Kasi po yung una, pag doon po ako nag-1, 2, 3, pag doon ka nag-1, 2, 3 sa unang sakay, baka magipit ka doon, malayo ka pa. Ayun ba? Ngayon naman, pagka sa pangatlong sakay, nakakahiya kasi malapit ka sa bahay nyo. Kaya doon ka sa gitna. Kamukha po ni Judas, mga kapatid, kamukha ng kinukwento ko. Mahirap pong kaibigan, mahirap pong kasama ang pera. Nag-uusap po kami ng aking asawa ng isang araw ng kasagsagan ng lahat ng mga pagnanakaw na ito. Ang sabi ko ng aking asawa, bakit sila ganun? Bakit nila nagagawa yung bagay na yan? Siya po ay nagtataka at nalulungkot, nagagalit. Siya po ay, sasama ka ba mamaya ni sa rally? Okay. Kaya mo yan, nasa likod mo lang ako. Siya po ay galit. Siya po ay nalulungkot. Ang sabi ko sa kanya, the reality is this. Magsisinungaling tayo sa halagang 5 piso. Handa tayong magsinungaling sa halagang 5 piso. At kamukha nung araw, handa akong magsinungaling sa halagang parang 7 pesos po yata. Tahimik po kayo. Anak, nasaan yung sukli? Suka lang naman ang pinabili. 10 yung pinadala mo. 9 lang yung suka. Ninako pa yung piso. Sa halagang piso. Tayo pong mga matatanda. Tayo pong mga adult. Naku,
Lalo po yung mga nanay, naku, wala akong pera, wala na akong pera eh. Ganon din yung mga kalalakihan, naku, wala na akong pera, wala na akong maibibigay sa'yo eh. Maya-maya dumating yung kaibigan, pre, inom tayo? Naku, lalabas yan. May pambili ng kabayo, kulay pula. Lalabas ang pera. Tayo pong mga tao, dahil sa kasalanan, dahil tayo namumuhay sa mundong ito, sa halagang 5 piso, magsisinungaling tayo. At tama po yung sinabi ni Vico Soto. I'm not political. Sensya na po kayo. Hindi po ako political. Apolitical po ako. Pero tama po yung sinasabi ni Vico Soto. Na kung sa halagang 5 piso ng sinasabi ko, magsisinungaling ka. Paano pa kung mayroon kang 1 bilyon? Anong klaseng pagsisinungaling ang iyong gagawin? Nako, sinasabi ko sa inyo, sa halagang 1 bilyon, hindi ko po masasabi. Bibigyan ako ng 1 bilyon ngayon, dadalhin sa aking opisina, at ilalatag doon, patong-patong, at sasabihin, ito ay dahil sa aking pagmamahal sa iyo, sa iyong tulong na ginawa sa amin. Anong klaseng pagsisinungaling ang pwede mong magawa at anong klaseng krimen ang iyong pwedeng magawa? We have to be careful, mga kapatid. Since 2010, lahat po ng mga awitin na na-produce at mga sikat na mga awitin na may kinalaman sa pera. Ang sabi ho ni Jessie J, everybody look to the left. Everybody look to the... No, nakalimutan ko lyrics. Everybody there, sound of love tonight. It's all about the... O diba, yung matatanda, alam na alam din eh. At sabi ho ni Bruno Mars, I want to be a billionaire. At ang sabi po ni Glock 9, gusto kong yumaman. Now, sometimes, dinadalangin ho natin sa Panginoon. Panginoon, payamanin mo naman ako. And that's good. That's okay. Ito po ang aking pong tanong sa inyo. Can you handle it? Sabi yun ng Panginoon, ang mga mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay napagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kung sa halagang 5 piso, handa mong gawin ng lahat at pinayaman ka ng Panginoon, nalapit ka ba sa Panginoon o hindi? Kamukha po Panginoon, kamukha ng kapalaran po ni Judas. Pinagpalit niya ang Panginoon sa salapi. Pinagpalit niya ang Panginoon sa kakaunting salapi. Ang sabi ho natin, mga kapatid, gamitin ang pera bilang lingkod para sa misyon ng Diyos, hindi bilang Panginoon ng iyong buhay. Nandiyan yan sa next slide. Gamitin po natin ang ating mga salapi para ipaglingkod para sa misyon ng Diyos at hindi Panginoon ng iyong buhay. Gusto ko po yung tanungin, kamusta po ang inyong relasyon kay pera? Kamusta po ang iyong relasyon sa inyong mga natatanggap? Ito po ba ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? O ito ay nagpapalayo sa iyo sa Diyos? Naintindihan ko po, mga kapatid, mahirap po ang buhay ngayon. Ang ekonomiya ay hindi naman talaga bumubuti. Ang bilihin ay pataas ng pataas. Ngunit ang sweldo ay hindi naman, well, tumataas naman, pero parang, quits lang ba?
Naintindihan ko po mga kapatid. Pero hindi po tayo katulad ng ibang mga tao. Meron tayong Diyos at itinuturo sa atin ng Diyos. Gaano man kaliit, gaano man kahirap ang iyong pinagdaraanan, gaano man kasikip ang iyong nararanasan, gaano man ka-tight ang iyong budget, gamitin mo ito para sa Diyos at huwag mo siyang gawing Panginoon ng iyong buhay. Money is a good friend, but a terrible Lord. Pangalawa ho, ito po ay isa po sa mga prinsipyo ng stewardship. God is the owner of money. Ang Diyos ang may magmamay-ari ng pera. Ang sabi ko sa Awit 24:1, basahin po natin, ang buong daigdig ay sa Panginoon at lahat ng narito ay sa Kanya. The whole earth is of the Lord and everything thereof. Ang buong daigdig ay sa Panginoon and everything na nandito ay Kanyang pagmamay-ari. Lahat ng ating tinatangkilik, trabaho, negosyo, ari-arian, pagmamay-ari ng Diyos lahat yan. Tayo ay mga katiwala lamang at hindi tunay na may-ari. Hindi po tayo ang tunay na may-ari niyan. Kagaya po, mga kapatid, ng isa sa madalas po nating ginagawang ilustrasyon sa ating pong mga sermon about sa stewardship, sa ating pong Sunday service at sa ating pong midweek service. Alam niyo na po yung parable of the talents. Parabola ng mga kakayahan. So mayroon pong isang Panginoon, kamukha na nasa picture na yan. Siya ang nagbigay ng salapi sa bawat isa. Binigay niya ng 5, binigay niya ng 3, binigay niya ng 2. To make the long story short, yung una, yung pera, ano ginawa niya doon sa pera? In-invest niya. Tumubo. Ganon din yung pangalawa. Ano po ginawa ng pangatlo? Binaon sa lupa. Buti na lang ho, hindi po sa Pilipinas binaon yun. Kung sa Pilipinas sa binaon yun, naku po, wala na po yun, hindi nyo na mababalikan. Bumalik po ang amo na ito, at ang sabi niya sa unang lingkod, sabi niya, anong ginawa mo sa aking pera? In-invest ko po sa stock exchange, nag-invest po ako sa isang negosyo, naghahanap buhay ka po, nagpares po ako. Ito na po ang tinubo ng aking pera. Ganon din yung pangalawa. At ang sabi niya, mahusay, magaling. Napunta na ho siya sa pangatlo. Sabi ho niya, ano ang ginawa mo sa aking binigay ko sa iyo? Panginoon, kita mo naman, eto pa din. Nandito pa din. Sabi ho, ng Panginoon na yon, hindi ka mabuting alipin. Kunin niyo to. Dispatchan niyo yan. Lahat po ng ating pong tinatangkilik ay pinagtiwalaan po tayo ng Diyos sa mga bagay na yan. Ang tatlong alipin po na yon ay pinagkatiwalaan ng salaping hindi sa kanila. Hindi naman sa kanila yan. Ang mga tapat ay nagsipag-invest, nabigay sila ng karangalan, ngunit ang tamad ay pinagalitan at pinarusahan. Ano po ang pwede nating matutunan doon? Sabi ho, ang pera natin, gaano man kaliit, ay tiwala ng Diyos. Kapag tayo'y nagbibigay ng ikapo, handog, o tumutulong sa nangangailangan, kinikilala natin na siya ang tunay na may-ari. Maging ang paraan ng ating pagbabudget
pag-iipon, at pag-invest ay bahagi ng pagiging tapat na katiwala. Kapag daw po tayo ay nagbibigay sa Panginoon, kapag tayo ay nag-iika po sa Panginoon, kapag tayo ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon, kapag tayo ay nagbibigay sa ating mga kapwa, gaano man kaliit o kalaki, kayo po ay nagdedeklara na ang pera na hawak ninyo at ang pera na dumating sa inyo ay hindi sa inyo. Ngunit kung ang pera na yon ay ganito, ang tanong, sino ang may-ari niyan? Kapag po tayo ay naglalagay sa ating mga sobre ng kaloob ng Panginoon, kapag po tayo ay naguhulog sa basket, gaano man kalaki o gaano man kaliit, ang sinasabi ho natin sa ibang tao at ang sinasabi natin sa ating mga sarili, alam niyo po kung ano? Sinasabi natin, Lord, sa iyo to eh. Ang totoo naman, Lord, lahat naman ay sa iyo. Lagi niyo pong nadidinig, mga kapatid, sa mga nagsisermon na pastor. At binasa natin kanina, lahat ng bagay sa mundong ito ay sa Panginoon. Ang tanong lang ho, mga kapatid, ay ito. Yung buong sweldo mo ba? Ang sabi ba ng Diyos, ang buong sweldo mo ay ibigay mo sa Panginoon? Hindi. Sinabi ba ng Panginoon, tuwing linggo, yung kalahati ng iyong kinita sa linggo na yon, yung kalahati ay ilang porsyento po yung kalahati? 50. Yung 50% na yon, dapat yon ilagay mo dito. Hindi. Sabi ng Panginoon, 10 lang. Yung buong buwan na yon, yung ika po ay 10 bahagi. So kung kumikita ka ng 10,000, yung 1,000, sa Panginoon. Yung 9,000, ang sabi ng Panginoon, alam ko ang iyong pangangailangan. Kaya yung 9,000 sa iyo. Ngunit, kung yung 10 na yon, masakit pa sa iyong loob, at kinukuha mo pa minsan, sinasabi mo sa akin, sabi ng Panginoon, ikaw ang Panginoon ng iyong buhay. Napakabuti po ng ating Panginoon na hindi niya kinukuha lahat sa atin. Alam niyo po bang may karapatan siyang kunin ang lahat sa atin? Kunin mo na ang huwag lang ang aking account sa BPI, sa BDO. Alam niyo po bang meron siyang karapatan sapagkat ang sabi ho natin kanina, the earth is of the Lord and everything thereof. Yang damit mo na yan, yang tinatangkilik mo na yan, sasakyan, bahay, mga anak, pag-aaral, trabaho, piso, 2 piso, saving sa bangko, lahat yan ay sa Panginoon. At kung loloobin ng Panginoon, na kunin lahat yan, kaya niyang gawin. Ngunit napakadakila ng pag-ibig at habag ng Diyos sa atin. At ang sabi niya, yung 10% lang ibigay mo. At yung 90%, enjoy the fruit of your labor. Sige, bigyan mo ng baon ng iyong mga anak. Pakainin mo ang iyong mga anak. Renta sa bahay. Bayad sa sasakyan. Lahat ng pangangailangan, kuryente, tubig, internet. Sa'yo yan. Lahat sa'yo. Mahal kita eh.
Ngunit nakakalungkot mga kapatid, yung minsan ay para sa Panginoon, para i-declare natin sa ating buhay na ang Diyos ang nagmamay-ari na to, pa natin maibigay. Now again, naiintindihan ko po, iba-iba ho tayo ng nararanasan at sitwasyon sa ating buhay. And I know, naiintindihan ko po. Ngunit gusto ko po kayong ibalik sa aking tanong kanina. Gaano mang kalaki o kaliit, sino ang iyong Panginoon? Kamukha po ng parabola kanina, may pinagkatiwalaan ng malaki, may pinagkatiwalaan ng maliit, may pinagkatiwalaan ng sakto lang. Ganon din ho tayo dito. May pinagkatiwalaan ng malaki, may pinagkatiwalaan ng maliit. Ngunit hindi po ibig sabihin na yung pinagkatiwalaan ng malaki ay mas mahal ng Diyos kaysa pinagkatiwalaan ng maliit. No. Yun po ay nasa kanyang soberenya. At ang trabaho po natin, gaano man kalaki o gaano man kaliit ang pinagtitiwala sa atin ng Panginoon, tayo po ay maging mabuting katiwala ng Diyos. Sapagkat yan po ay pagmamay-ari ng Diyos. Ang pangangasiwa ay pagiging tapat sa anumang pinagkatiwala ng Diyos. Pangatlo po, mga kapatid, hindi po tayo magtatapos. God, not money, is true security. Maaari niyo po mabasahin ang Hebreo 13 verse 5. Sabay-sabay po tayo. Ready? Read. Huwag po tayong magmahal sa salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, alam niyo po mga kapatid, yan pong kataga na yan. Kailanman ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Madalas ho natin yan para maging encouragement sa mga tao. Kapatid, anumang naranasan mo ngayon, tandaan mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon at hindi ka niya iiwan. Kapag siya may dumadako sa isang madilim na landas ng kanyang buhay, kapag siya ay nalulungkot at nalulumbay, ang sinasabi natin, kailanman ay hindi ka pababayaan at iiwan ng Panginoon. Ngunit sa konteksto po na to, mga kapatid, ang sinasabi po dyan, huwag mong paglingkuran ang pera. Huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Sapagkat sinabi ng Diyos, kailanman ay hindi kita iiwan. We have to be secure nowadays. Marami na po nagbebenta ng ano mga plan, health, financial plan, educational plan, housing, funeral, memorial, because they want to be secured. Ngunit ang tunay na seguridad ay hindi sa dami ng pera, kundi sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. And this is something that I want to relate to you. Hindi po sa dami ng pera, kundi sa katapatan ng Diyos. Hindi po sa dami ng ating mga ariran, hindi sa dami ng ating mga security plans, kundi dahil sa katapatan ng Diyos. Now, I'm not saying na wag po kayong kumuha nun, kumuha po kayo. Kung meron pong nag-aahente dito nun, tangkilikin ninyo. Yung pong St. Peter, buy one, take one po yan, kunin nyo. Meron pa dyan, buy two, take one. Kunin nyo. Ngunit, kung doon po tayo kumukuha ng seguridad sa ating buhay, nagkakamali po tayo.
Meron pong isang istorya sa Biblia at alam na alam po nito nang laki po sa Sunday School. Naalala niyo po si Elias? Saka po yung babae na may anak na yung mga nagtuturo dito, alam na alam yun. Ang istorya po yan, mga kapatid, ay tagtuyot po sa lugar na iyon. Kasun po si Elias. Tagtuyot po. Wala pong makain, walang mainom. Ang mga tao ay talagang wala silang makain. Hindi makapagtanim sapagkat walang ulan. Ngayon si Elias po, mga kapatid, si Elias po ay propeta ng Diyos. At dahil po tagtuyot, si Elias ay nagugutom na. Siya po ay mag-isilang at naglalakbay kung saan po siya papuntahin ng Panginoon, kung siya gustong pag-declare ng Panginoon, nandun siya. Isang araw, sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa dako na yon, makakakain ka. Doon ho niya nakita yung mag-ina. Sabi ho ni Elias, ako'y pinapunta ng Panginoon dito upang iyong i-accommodate. Ang sabi niya, dito ako makakakain dahil ako'y gutom na gutom na. Ngunit may problema po. Bukod sa tagtuyot, kakaunti na lamang po yung alin? Yung harina at yung langis. Yun na lang yung meron sila sa araw na ito. At bukas, wala na. Alam niyo po ba kung gaano kahirap sa isang widow? Lalo na nung panahon na yon. Ang maghanap ng mga bagay to provide for their family. That's why kailangan ng tatay sa bahay. Huwag po kayong maniniwala, hindi, yung nanay ko, super nanay yan, talagang nanay, tatay yan. Hindi po totoo yun. Kailangan ng tatay sa bahay. Kailangan din ng nanay sa bahay. Ang sabi niya, alam ko pong propeta kayo, ngunit ito na lang po yung aming kainin. At bukas ay, maghihintay na lang po kami na tuminik ang aming mga mata at kunin ng Panginoon. Talagang wala na po talaga. Hindi wala na po kami makuha sa ibang bayan, sa ibang barangay. Wala rin kami mga kaanak dito. Ngunit ang balong ito ay sumunod sa Panginoon. Ang sabi po ni Elias, gawin mo lang. Magtiwala ka sa Panginoon. Pinagluto po ng balong ito. Sila ay kumain. At alam niyo po ang istorya. Hindi po sila nawalan. Ang harina ay bumabalong, ang langis ay bumabalong. Gaano po kahirap sa isang balo, sa isang balo na may isang anak, na kung saan ito na lang ang kanilang pagkain, sa araw na ito, ibibigay mo pa sa iba. Gaano po kahirap sa isang single mom ang bagay na yon? Mahirap po. At karaniwan po sa atin, kung sa atin mangyayari yon, Panginoon, ito na lang yung sa amin, ibibigay ko na lang to sa aking anak. Di baling mamatay ako, at least yung anak ko, mabubuhay pa siya another day. At kung gagawin ho mga kapatid, ng babaeng balo ito, I will not blame her. Meron siyang matinding pangangailangan nung araw na yon. Matindi ang problema nung araw na yon. Mamamatay at mamamatay din naman sila. Uunahin ko na ang aking pamilya. Uunahin ko na ang aking sarili. At naiintindihan po natin, sapagkat ang pagsunod sa Panginoon, madalas ay masakit. Kagaya po mga kapatid, kahit isang dakot na harina man lang at kaunting lakis na lamang ang natira, ibinigay pa rin niya kay Elias ayon sa utos ng Diyos at hindi siya naubusan at pinagpala ng Diyos ang kanyang kabahayan. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi ngayon
Na kung meron na lamang kayong pera ngayon at bukas ay wala na, ibigay nyo mamaya dito. No, hindi po yan ang sinasabi ko. Hindi ko po sinasabi na wala na kayong kakainin bukas, kukunin pa namin ang iyong mga pera. Hindi po yun ang amin sinasabi. Please, do not misquote me. Ang punto po dito, ang pera ay hindi sa akin. Ang pera ay hindi ko Panginoon. Ang pera ay para sa Diyos. Gagawin ko ang mas mainam sapagkat alam ng Diyos ang aking pangangailangan, sapagkat ang Diyos ang nangako na hindi niya ako pababayaan at hindi niya ako iiwan. Ang bagay na ito, mga kapatid, ay napakahirap gawin. Ay, pastor, siyempre, yung mga nandito, mga marami ng pera yan, kaya madali lang sa kanila yan. No, pastor, may trabaho naman siya. Di kahit ibigay niya lahat yan, kinabukasan may trabaho, magkakapera. Paano naman kami? Mahirap lang kami. Ulitin ko, mga kapatid. Ang punto po ay hindi kung gaano kalaki at gaano kaliit. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. At kung ano man ang ibigay ng Diyos sa iyo, masiyahan ka. Meron ho tayong kaisipan na ganito. Ay, pag mayaman, mukhang pera. Amen po ba? Hindi kayo makapagsalita kasi. At kapag mahirap, hindi mukhang pera. Totoo po ba yun? Hindi po totoo. Hindi porke mayaman ay mukhang pera. Hindi rin mukhang mahirap ay mukhang pera. But one thing is for sure, mahirap o mayaman, pwede tayong maging alipin ng pera. Amen po ba? Kaya po ang sinasabi po natin, sa gitna ng kahirapan, ang pagtitiwala mo sa Diyos ay nagdadala ng pagpapala at probisyon na hindi kayang ibigay ng pera. Marami na pong patotoo nagpapatunay na kapag tapat sa pagbibigay at pangangasiwa, ang Diyos ang siyang nagbubukas ng pintuan ng pagpapala. Lagi po natin sinasabi dito, kung ikaw ay pinabayaan ng Panginoon, sabihin mo sa amin, ako ang unang lalabas ng simbahang ito at hindi mo na ako makikita kailanman. Wala po kayong maririnig, Pastor, nagbigay ako sa Panginoon, pero wala kaming kinain kinabukasan. Pastor, ako'y nagbigay sa Panginoon. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Kahit mahirap ibigay, ibinigay ko Panginoon. Sa Panginoon. Alam niyo ba, Pastor? Nawalan kami ng trabaho. Nawalan kami ng pera. Nawalan kami ng kabuhayan. Wala pa ho kayong maririnig na ganong kwento. Sapagkat ang nangako ay hindi ang amo mo, hindi ang employer mo, hindi si pastor, hindi ang nanay mo, hindi ang gobyernong ito, hindi si congressman, hindi si mayor ang nangako sa iyo, hindi ang presidente ng Pilipinas. Ang nangako sa atin na hindi tayo pababayaan kailanman ay ang Diyos. Mga kapatid, kung yan ay hindi pa sapat, hindi ko alam kung ano pang sasabihin ko sa iyo. Kung ang bagay na ito ay hindi pa sapat para maging dahilan upang ibigay mo ang dapat sa Diyos, hindi ko alam kung ano pang sasabihin ko sa iyo. Time and time again, lahat po ng mga lola at mga lolo dito, they will tell you, dakila ang katapatan ng Diyos. Sinasabi ko po sa inyo, bilang isang anak ng manggagawa, hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Sa lahat po ng dito ng BCDC, hindi po kayo pinabayaan ng Diyos. Sa lahat po ng mga miyembro dito, kailanman ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos.
We have to give what is the Lord's. Huwag mong hawakan masyado. And I would like to ask you again bilang pagtatapos. This glaring question. Sino ang iyong Panginoon? Sino ang nasusunod sa iyong mga desisyon? Sino ang nasusunod sa iyong buhay? Pwede po tayong tumayo, mga kapatid? And this is a simple declaration today. Sabay-sabay lang nating basahin ng 3 beses. Declare po natin ito nang mayroong conviction at nang mayroong taos sa pusong pagbanggit. Sabihin natin, Diyos, hindi pera ang aking Panginoon. Ready? Go. One more time. For the last time. Diyos, hindi pera ang aking Panginoon. Tayo po yung manalangin naming Diyos. Mahirap po, Panginoon, ang bagay na ito yung pinapagawa sa amin. Umaamin ho kami, Panginoon. Madalas kami makasarili. Inaangkin ho namin, Panginoon, ang pera na iyo pong pinagkatiwala sa amin. Ngunit ngayon pong umaga, Panginoon, tinuruan niyo kami na ibukas ang aming mga kamay. Sapagkat ito ay sa iyo at hindi sa amin. At kung gagawin namin ito, Panginoon, ikaw ang Diyos na nangako sa amin. Kailanman na hindi kami pababayaan. Hindi kami magkukulang. Hindi kami masasalat. Hindi kami, Panginoon, mawawalan sapagkat ikaw ang Diyos na nangako sa amin. Amin, Diyos, gawin mo kaming mabuting katiwala ng iyo pong mga kayamanan na pinagkatiwala sa amin. Na maging pagkapala kami, Panginoon, una sa aming iglesia, pangalawa sa mga tao sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyo pong lahat.